Alright mga kapatid, mukhang hindi na talaga matatahimik no, itong Israel. Dahil matapos ng kanilang laban sa Iran, 'di ba nagkaroon na nga ng ceasefire, no? Ngayon, panibagong Arab nation ang umatake sa Israel mga kapatid, no? So magbibigay ulit tayo ng reaction video and commentary mula rito sa Times of India. Sabi rito sa title mga kapatid, After Iran, now Arab nation attacks Israel. Sabing ganyan mga kapatid. IDF scrambles defenses to shoot down hostile aircraft mga kapatid. Nako. So talagang hindi sila malalagay sa katahimikan, no. Sabi rito mga kapatid sa report, basahin natin Ayan. A drone launch from Yemen o galing sa Yemen mga kapatid, proxy ng Iran yung Houthi, was intercepted before entering Israeli airspace. So na-intercept naman. According to Israeli military sources and local media, the aircraft did not trigger warning sirens kasi nga na-intercept na bago pa man pumasok. But its trajectory was confirmed to be directed at Israel. So papunta sa Israel. The incident came as Yemeni Houthi officials reaffirmed their support for Gaza, promising continued military operations. In a social media post, Houthi political leader Mohammed al-Bukhaiti stated that force is the only language understood by Israel and the US. Yun lang daw ang tanging naiintindihan ng Israel at ang Amerika. Ano yun? Puwersa. The Houthis have launched repeated attacks since October in alignment with what they call regional resistance. Despite recent ceasefire claims, the group signals no intention of halting strikes, sabing ganun mga kapatid. Well, panoorin na lamang natin to at syempre, batay dito sa ating mapapanood, dito tayo magbibigay ng ating reaction and commentary. No, samahan ninyo ako mga kapatid, pwede rin kayong magbigay ng inyong komentaryo sa ibaba. Alright, so huwag nyo rin kalimutan syempre mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Now, Iran's top Arab ally attacks Israel. A ceasefire with Iran holds, Israel faces attack. Habang kalagitnaan ng ceasefire ay nahaharap na naman sa pag-atake ang Israel. Ito yung tagapagsalita ng Houthi. Arab fighters launch air attack on Israel territory gamit ang drone. Resistance against US-Israel aggression won't stop. Yemen's Houthi rebels said to have targeted Israel with a drone strike. Yun nga, no? Tinarget ng Houthi sa Yemen, ng rebelde sa Houthi, ang Israel gamit ang isang drone. Pero yan ay na-intercept din naman bago pa man pumasok sa Israel, kaya hindi na-trigger pa yung mga alarm ng Israel o yung mga sirena nila doon. For Israeli media, a drone from Yemen approached its territory Wednesday. So Wednesday lang. So ano nga to? During bago pa lang yung ceasefire mga kapatid. Nagsisimula na yung ceasefire. The drone was intercepted before entering Israeli airspace without triggering alarms. Ito yung sabi. The Air Force intercepted a drone a short while ago which appears to have been launched from Yemen. The drone did not penetrate Israeli airspace and no alerts were activated. Grabe no, kakatapos-tapos lang ng ceasefire, mukhang may puputok na naman na panibago. Matagal na naman tong naglalaban, no? Yung Houthi, Hamas at ano pa ba, yung Hezbollah, di ba? Sila naman talaga yung unang nakakalaban ng Israel bago tinira na talaga ng Israel itong Iran dahil nga dun sa tinuturo nilang mga nuclear facilities. Israel's military confirmed the drone
did not set off warning sirens dahil nga hindi nakapasok sa airspace ng Israel. Na ano agad nila, na intercept na agad nila. Channel 12 identified the drone's origin as Yemen and confirmed its interception. There was no immediate response or claim of responsibility from Houthi rebels. The incident followed renewed statements of solidarity from Yemen's Houthi movement. Ayaw nyo ba ng kapayapaan? Adel Rajeh declared that Houthis would continue supporting Gaza's resistance movement. Actually, meron nga mga balita ngayon mga tol, no? Doon sa Gaza, no? Pinagtitira daw ng mga IDF o mga Israeli soldier yung mga mamamayan doon na kumukuha ng mga tawag dito, mga relief. No, well, pag-usapan natin 'yan siguro sa mga susunod na video para mas accurate tayo doon sa balita. Panoorin natin yung balita at anong dahilan ng Israel bakit nila ginagawa ayon, no? He vowed that military operation would escalate until the siege on Gaza is lifted. Ang kasi ng Israel, 'di ba, palayain na ng Hamas yung nasa Gaza, yung mga hostages nila doon at hindi daw sila titigil hangga't hindi pinapalaya yung mga hostages nila doon. Houthi official Mohammed al-Bukhaiti echoed this message in a statement on X. Dating Twitter, X na ngayon. Ito. America must realize that the ceasefire agreement between US is not a blank check granting in the freedom to practice its aggression against Arab and Islamic countries. Sabi nga nun, nor does it absolve us of our religious, moral, and humanitarian obligations to defend them. Sabi nga nun nito. He claimed American and Israeli acceptance of a ceasefire proved the power of force. No? So ang sinasabi nila, yung pagpayag daw ng Israel at ng Amerika sa isang ceasefire ay pagpapatunay lang daw ng kanilang puwersa. Ang alam ko mga kapatid, yung Amerika mismo o si Donald Trump ang tawag dito, initiate. 'Di ba siya yung nag-declare ng ceasefire bigla-bigla na lang after niyang tirahin, after niyang hulugan ng bomba etong 3 nuclear sites ng Iran, 'di ba? So, yung sinabi rito, he claimed American and Israeli acceptance o yung pagtanggap daw ng Amerika at ng Israel sa ceasefire ay pagpapatunay lamang daw ng kanilang lakas o ng puwersa. Ano sa tingin niyo mga tol? No? Comment na lang kayo sa ibaba. Kasi sila, kanya-kanya silang claim ng victory, kanya-kanya silang claim ng pagkapanalo at lakas . Basta ang alam lang natin dito, ang pinakapanalo sa lahat is yung mga mamamayan na ayaw madamay. Diba yan ang panalo, pero sa panig nilang dalawa pareho silang talo dahil ang laki ng ginagastos nila sa mga digmaan. Beruin mo, magkano per missile na pinapakawalan nila at sumasabog lang sa ere, diba? Bukhaiti asserted that military actions would continue until the war on Gaza ends. So magpapatuloy daw sila hanggang sa matapos na yung gera sa Gaza. Pareho silang may sinasabi. Gusto tapusin na yung gera sa Gaza. Ang gusto naman ng Israel is palayain yung mga hostages doon. The statement came hours after a ceasefire was announced between Iran and Israel. Houthis have carried out numerous operations targeting Israel since October 2023.
The group frames its actions as part of a broader regional struggle for Palestine. Alright mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dito sa ating napanood mula rito sa Times of India? Parang talagang walang kapayapaan, no? Tuloy-tuloy pa rin after ceasefire lang dito sa Iran at saka sa Israel, hindi naman sa Houthi. So sila ay nagpakawala ng drone. Na-intercept naman yan at hindi yan nakapag-trigger ng sirens. Pero ano pa rin yun, pag-atake pa rin yun mga tol at posibleng kung sakasakali man is gumanti ang Israel at patuloy pa rin ang laban, no? Patuloy pa rin ang gera sa kanila. Talagang hindi natin nakikita ang katahimikan at kapayapaan, ano? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.